tayo. Sino mahilig sa regalo? Parang nahiya na sila. Kanina, kumari po eh. Amen. Halos lahat siguro tayo mahilig sa regalo. Amen. Totoo naman, di ba? Mahilig sa regalo. Dami nang regalo rito eh. Amen. At ang tanong, nakatanggap ka naman ng regalo? Amen. Oo, lahat siguro tayo nakatanggap ng regalo, no? Pero ito yung katotohanan. Minsan ba, nag-enjoy ka sa regalo mo? Yung totoo? Hindi. Lalo na sa exchange gift, 50 pesos ang laman. Good morning. Diba? Minsan, kalalaki mong tao, ang regalo sa'yo, hanger. Diba? So minsan, there are gifts na hindi natin na-enjoy. May mga regalo na halimbawa, may regalo si Pastor Joey, mamahalin. Sabihin mo, naku, problema lang to kasi dapat regaluhin ko rin siya ng mamahalin. Tama, hindi? Minsan kasi ganun eh, nakakahiya naman kay Pastor kung bibigyan ko siya ng mumurahin lang kasi mahal yung regalo niya. So minsan hindi tayo nag-enjoy sa regalo kasi iniisip natin agad yung kapalit, iniisip natin kung ano-anong mga bagay. Minsan, may regalo na naman, tambak lang yan sa bahay, ang dami-dami na nga natin kalendaryo, kalendaryo na naman ang binibigay, no? So sometimes we don't enjoy the gift. Amen? So yun ang pag-aaralan natin ngayon. Ang tanong ulit, na-experience mo na ba ang regalo ng Pasko? Amen. Siguro for quite some time, I have spoken here. The last time, I have preached the gift of Christmas, and that is Jesus. Kaya lang minsan, unfortunately, hindi natin na-enjoy si Jesus. Alam natin ligtas tayo, alam natin magaling tayo, alam natin pinagpala tayo, pero hindi natin nararamdaman. Tama, hindi? Oo, di ba? Nandito tayo kasi Christmas party. Pero sa isang taon, hindi natin nararamdaman na Kristiyano tayo. Hindi natin na-experience yung Pasko. Hindi natin na-experience si Jesus. Kaya yun yung pag-aaralan natin, experiencing the gift of Christmas. Kasi dapat na-experience. Kaya naglagay lang ako rito ng 5 na bagay na dapat naintindihan natin pag tayo ay tumanggap talaga kay Kristo. Pero before that, natutuwa ako lagi, no? Pag may tumatayo dito, yung bago preaching, na yung mensahe, kaugnay lagi. Ang ibig sabihin, talaga meron kami, dito? May connection talaga yung mensahe. Ang daming nandito na sinabi na nila, kaya uupo na ako. Hindi, joke lang. Kagaya ng John 3:16, ito yung third verse lang natin, John 3:16. Lahat naman siguro, kabisado ang John 3:16, tama? Amen. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not, but will have everlasting life. So yung merong ibinigay. So merong ibinigay sa atin, merong ibinigay na regalo. At yung ang katuparan nito ngayong Pasko. Amen. Tama kanina Sister Joy, it's not about the date. Hindi natin alam kung kailan. Ang i-celebrate natin dito yung pagdating ni Kristo. Amen. So may binigay na regalo. Sabi mo may binigay na regalo. Amen. Kaya ngayon, ito maganda. Nung may binigay na regalo, siguro kung hindi man halos lahat tayo dito tumanggap ng regalo ngayon. Tama? Ito yung regalo na kaligtasan. Amen? Kaya sabi sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap. So ibig sabihin, ang nakatanggap lang ng regalo, yung tumanggap. Amen? Kasi minsan, yung mga niregaluhan, ayaw tanggapin. May ganun eh, di ba? Ayoko niyan. Kami, alam ko si Pastor Joby, minsan nag-share na to, tinanggihan. Tama, Pastor Joby, no? May nag-share ka, ayaw. Pero tayo dito, praise the Lord, tumanggap tayo. Ito maganda. Subalit ang tumanggap at sumampalataya sa Kanya. This is very important kasi hindi mo lang dapat tinanggap. Dapat sumampalataya ka talaga kay Kristo. Sa Kanya ay binigyan niya ng maging karapatan na maging anak ng Diyos. So itinanggap mo yung regalo na binigay ng Diyos na si Jesus Christ, anak ka na ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo kung anak ng Diyos yan. Hindi daw. Amen, no? So yun, kaya nga sabi ni Jesus, nung tinanggap mo siya, ang sabi naman niya, ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So ibig sabihin, nung tinanggap mo si Kristo, isa lang ibig sabihin, biyaheng langit ka. Amen, nasa ba ang Panginoon? Nasa langit. Kasi sabi niya, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So ibig sabihin, nung ikay naging anak ng Diyos, biyaheng langit ka sa ayaw at sa gusto mo. Tingnan mo yung katabi mo kung gusto makasama sa langit yan. Parang ayaw ko tapos hindi nagtuturpos. Amen? Okay, so yun. Kaya tandaan natin, no, sabi nga kanina ni Sister Joy, Jesus is the gift of Christmas. Siya naman yung totoo eh. May matanggap kang regalo o hindi, dahil nung tinanggap mo si Kristo,
natanggap mo na yung regalo ng Pasko at ito yung the best. Kasi lahat ng regalo matatanggap nyo ngayon, sigurado ko isang araw ka lang masaya. Pagkatapos niyan, masaya lang kayo, nagbubukas eh. Pag nakita mo yung laman, ito na naman, dami-dami na natin pinggan. Binalot-balot, pahalata naman kung ano. Ay, bedsheet na naman, o kaya cobre kama na naman. Ano ba naman to? Good morning, shansha, yung mga ganun, di ba? So, Jesus is the gift of Christmas. May saka lang pag nagbukas, ano kaya ito binigay sa akin? Ganda ng balot. Pagtingin nun, wala naman palang kwenta. Nakakainis, di ba? Pero once we accepted Jesus, yung saya dapat hindi nawawala. Amen? Kasi yan panghabang buhay. Amen? Kaya yung mga regalo niya, bigyan niyo na lang sa akin. Kasi hindi naman kayo mag-i-enjoy mamaya. Amen? Okay? At tanong, ulitin ko na naman, nararanasan mo ba si Jesus sa buhay mo? Yung may katabi mo talaga may Kristo lang. Ulitin ko. Kasi minsan, alam natin ligtas tayo. Sabi nga nung kanta, alam mo may kagalingan ka. Alam mo meron kang kaligtasan. Pero minsan hindi mo nararanasan. Totoo bang may Diyos? Bakit pag nagpe-pray ako, parang hindi siya sumasagot? Totoo bang may Diyos? Bakit kagabi bigla nawala ng kuryente? Totoo bang may Diyos? Bakit umulan? Magpuputi pa naman ako ng sapatos ngayon. Puro putik tuloy ang sapatos ko. All white ka, no? Putik agad dito. Amen? Bakit ganun? Birthday naman ni Jesus, hindi pa niya pinayagan mag-enjoy kami sa Christmas party namin. So, do you really experience Jesus in your life? Kasi, sabi dito, kung talagang nararanasan mo si Jesus sa buhay mo, may 5 bagay. 5 lang naman yung nilagay ko. Unang-unang, enjoy ka. Ito sa likod. Amen? O, gusto mo naman yung ganun, yung dishwashing, di ba? Pero hindi yan yung pinag-aaralan natin. Enjoy dito. Ano sa Tagalog na enjoy dito? Kagalakan. Kagalakan kasi, kaiba yan sa happiness. Yung happiness kasi, yun lang, parang nagbukas ka ng regalo. Pag nabuksan mo na yung regalo, hindi ka na masaya. Kasi tapos na, yun yung happiness. May agent of being happy. While joy, ano ibig sabihin daw ng joy? Ang meaning daw ng joy, it comes from spiritual realities, from a relationship with God. So, ibig sabihin, pag nakita mong may relasyon ka, nalaman mong may relasyon ka na kay Jesus, at sabi kanina sa John 1:12, naging tayong mga anak. Dapat may galak ka na. Amen? Ang sabi dito, it's a resulta ng iyong pananampalataya at pag-asa kay Kristo. Ibig sabihin, kahit umuulan, bumabagyo, may kuryente o wala, may nangyayari sa paligid mo, dapat nagagala ka. Bakit? May Kristo ka. Amen? Hindi dahil may kuryente, hindi dahil bumabagyo o hindi dahil may natanggap ka, may bonus ka, may 13 man ka. Dahil yan, lagi kang may pag-asa dahil kay Kristo. Amen. Yun daw dapat ang Kristiyano, laging may pag-asa ang mukha. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo kung may pag-asa pa yan. Amen? Alam niyo may artista, maraming ipin. Alam niyo kung sino? Hindi pa siya yun. Alam niyo si Mati. Pero meron pang artista mas maraming ipin. Alam niyo kung sino? Si Edgar Morty. Yung pa hindi kilala yun eh. Pero merong artista, isa lang ipin. Huwag niyo akong tignan, di ako artista. Alam niyo kung sino? Si Bentut. Yes! Amen? So Jesus brings joy. Hindi dishwashing ha. Pag ikaw may Kristo, dapat nagagala ka talaga. Hindi pwedeng, alam mo, Kristiyano yan. Bakit bisa mo tayo? Kristiyano yan. Di ba? Yung iba kasi pag sinabing Kristiyano, mga ganyan lang. Ano yan? Kristiyano yan eh. Hindi ganun. Ang Kristiyanong totoo, may kagalakan sa buhay. Amen? Nagagala ka, hindi dahil sa nangyayari sa paligid mo, may nangyayari sa'yo, yung anak mo, rank 1, o kung ano man, kundi dahil may Kristo ka sa buhay. Amen? Kaya nga sabi dito, sabi sa Luke 10, ito na yung araw na ipinanganak si Kristo. Sabi dito ng anghel do sa mga pastol, but the angel said to them, do not be afraid. Bakit natatakot yung mga pastol? Kasi nung mga panahon nila, pag may lumabas na anghel, lagi may nagiging problema. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot. Sabi niya, I bring good news. May magandang balita akong ibibigay that will cause great joy. Sabi dito, yung idadali namin balita sa iyo, magdadala ng malaking kagalakan, sabi dito, sa lahat ng tao. So yung pagdating ni Kristo rito, magbibigay ng great joy sa ating lahat. Kaya nga yung kanta, joy to the world. Left at right, susunod doon. The world is let earth receive her
gift. O, tamo, nakatanggap na tayo ng regalo nung nag-joy to the world. Amen? Kaya sabi, bakit? Today, in the town of David, yung David kasi dyan sa Bethlehem yan. Ngayon, bago pa ipinanganak si Kristo, may propesiya na sa Micah na doon ipapanganak sa Bethlehem. At alam nyo, something significant about Bethlehem. Ang Bethlehem kasi, isang lugar nito na yung mga tupa na handog sa templo ay doon nila pinapalaki. Amen? So, kasama yan sa Messianic prophecy. Baka pag-aralan natin next time yan. A Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Ang ibig sabihin ng Messiah, anointed, pinili. Amen? Yun din ang ibig sabihin ng Kristo. Pinili. Hindi nga apelido yan, ha. Pag sinabing Kristo, Messiah rin yun. Pinili, anointed. Yun ang ibig sabihin nun. Amen? Sabi dito, today in the town of David, a Savior. Ibig sabihin may tigapagligtas. Ngayon, sinong ililigtas? Sa kasalanan natin. Dahil sabi sa Biblia, lahat daw nagkasala, walang matino kahit isa. Kaya dumating si Kristo rito, parang ibig sabihin pala niyan, rescue mission. I-rescue niya yung kanyang mga anak. Amen? So sabi dito sa John 3:36, whoever believes in the Son, sino yun? Tayo. Sino yung Son? Si Jesus. Sino yung naniwala? Tayo, yung mga Kristiyano, has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath. Ibig sabihin, pag wala ka palang Kristo, galit ang Diyos sa'yo. Hindi, no? God's wrath, hindi lang God is angry. Wrath, ibig sabihin, galit na galit na galit. So, ibig sabihin pala, pag ikaw walang Kristo, pag hindi ka pala tumanggap kay Kristo, o yung mga taong ayaw tumanggap kay Kristo, galit ang Diyos sa kanila. Ngayon, sino gustong galitin si Lord? Yung katabi mo, gusto mong galitin si Lord yan? Gamitin mo na lahat, wag lang ang Diyos. Tama? Amen? Kaya lang tayo pinagpala kasi meron tayong Kristo sa buhay. Kaya pagdating natin sa langit, hindi makikita kung sino ka, ang makikita sa iyo si Jesus. Amen? Kaya pagdating doon, parang ano yan may password. Alam niyo yung alam mo, pagpaakit ka sa pag-airport, may ganun yung pagpapasok mo ganun. Ini-scan yan. Pag meron kang bakal, hindi ka makadaan. Mahirap na may partible ka. Hindi ka pa rin makakadaan. Amen? Pagpasok natin doon, hindi na tayo makikita. Makikita na si Jesus. Amen? So, ang password natin sa langit, si Jesus. Amen? Kaya sino may eternal lives? Tayo. Sabi mo sa tabi mo, may buhay na walang hanggang pa. Tanong mo, masaya ka ba? Amen? Parang Amen? Okay. Kaya sabi, ito yung sabi sa John 1:29, ito yung babautismo na si Jesus. Sabi ni Juan Bautista, behold, the Lamb of God. Pag sinabing lamb, ito kasi yung mga hinahandog. Sabi ko nga sa inyo, sa Bethlehem, dito pinapastol yung mga iaalay sa templo. Kaya, saan ba pinanganak si Jesus? Sa Bethlehem. So, nung nakita siya ni John the Baptist, behold, the Lamb of God. Ibig sabihin, ito yung mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So siya yung alay para sa atin. Amen? Siya yung alay, siya yung handog para sa kasalanan natin. Kasi nga, lahat daw tayo nagkasala. Pero mabuti ang Diyos na yung kaparusahan mo at kaparusahan ko, ipinako sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya sabi nga dito, noong John 29, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot sa lampin, ang sanggol na inihiga sa sabsaban. Alam nyo, ang hinihiga sa sabsaban, hindi ito, wala akong makita ang picture hindi kahoy. Alam nyo, tunay na sabsaban, gawa sa semento. Kasi doon talaga inaalagaan, doon pinapalaki ang mga tupa na ihahandog sa templo. At hindi nagkataon lang na si Jesus sa sabsaban ipinanganak. Dahil balang araw, magiging alay siya o handog para sa kasalanan natin isa. Amen? So hindi lang yun nagkataon na sabsaban siya ipinanganak. Talagang nakasulat yun upang matupad na isang araw si Jesus ang magbabayad ng kasalanan natin. Amen? So yun doon pa lang dapat nararanasan mo ang espiritu ng Kapaskuhan. Amen? Sabi nga kanina, it's not about the gift, it's not about the new clothes, it's not about the Noche Buena na 500 lang, pwede na. Tama? Amen? Kundi
kundi yung meron kang Jesus sa buhay. Amen? Alam niyo, lahat ng ito na nakikita mo, yung katabi mo na naligo, no? Na bago ang damit, na meron tayong kakainin mamaya, na may mga regalo ang mga bata, nag-aawitan tayo. Alam niyo, bonus na lang yan eh. Kasi sa ibang bansa, yung mga ibang Kristiyano, walang ganyan. Kaya napakapalad natin dito. May kalayaan tayong magpuri sa ating Panginoon. Amen? Kaya gamitin natin yung oras upang maihayag si Kristo sa mga wala pa. Dahil kawawa sila. Anong sabi mo nung meron? Meron silang God's wrath. Galit ang Diyos sa kanila. Kaya sabi dito, muli, ngunit huwag kayong matakot, magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, isinilang sa inyong bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ang simbolo ng Pasko, kaligtasan ng sangkatauhan. Amen? Kaya doon palang magalak na tayo. Kaya posible na, pag natanggap mo si Kristo sa buhay mo, dapat nagagalak ka lagi. Pasko, bagong taon, kung ano mang araw yan, dapat masaya ka sa buhay. May galak ka sa buhay mo dahil si Kristo nasa puso. Amen? Ang sinasabi nga nila, ang Kristiyano daw, araw-araw dapat Christmas. Araw-araw dapat Pasko. Bakit? Araw-araw naman talaga nasa buhay natin si Jesus. Amen? Palakpakan natin Panginoon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 4:4, alam niyo, nasa si Pablo dyan, nung sinabi niyang rejoice in the Lord always, nasa kulungan. Ikaw, pag nakulong ka, magre-rejoice ka pa ba? Mag-head and shoulders ka na lang. Joke lang. Amen? Pero mo nasa kulungan na, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Nakakulong. Bakit? Kasi yung kanyang puso't kalooban, malaya sa Panginoon. Amen? Hindi yung kinalalagyan mo ang magbabase kung anong laman ng puso mo, kundi yung sino nasa buhay mo. Meron kang pera o wala, may karamdaman ka o wala, maayos ang buhay mo o wala. Mahalaga yung kaluluwa mo buo dahil nandun si Jesus. Amen? Pero mas maganda pag maayos ang buhay. Tama, lumakas yung amen. Amen? Kaya sabi, at tingin niya si Zacchaeus, nung tumanggap, nung nasa puro na sa Kamoro siya, pinababa pa lang siya ni Kristo eh. Sabi niya, come here quickly. Ano sabi niya? Quickly and welcome Jesus, joyfully. Pinababa pa lang siya, no? Naggalak na siya kasi napansin siya ni Kristo. Alam niyo maganda pag Kristiyano, kilala ka ni Jesus. Kaya pag nag-pray ka, hindi siya sinasabi, ang anak ko, hindi. Kilala niya, nagpe-pray si Lord, kilala niya, nagpe-pray si Joy, kilala niya, nagpe-pray si Joby. Amen? Si Joby, kailangan pala ganito. Si Gina, kailangan pala ganito. Amen? Bakit? Kilala tayo ni Jesus. Tingnan mo yung katabi mo, kilala mo? Hindi daw. Pero si Jesus kilala yan. Amen? May regalong kagalakan ng kanyang kapanganakan. Ang tanong, nararanasan mo ba? Amen. Pangalawa, empowered. Sabi dito, ang empowered daw, receiving strength, ability, and authority through the Holy Spirit. Hindi ito yung kapangyarihan parang super saiyan, ha? Hindi ito yung kapangyarihan ganon. Ang kapangyarihan dito, yung kapangyarihan to effectively witness to others about Christ. Ano yan? Yung mga bigay sa preaching, yung paglakas na loob sa pag-share ng mabuting balita, yung galing sa pagtugtog, yung pagkanta, anything that will glorify God. Yun yung empowerment. Hindi ito yung yung parang kasi Mang Kempoy na nagpapagaling. Kilala niyo ba si Mang Kempoy? Parang ako lang nakakilala kay Mang. Uy, kilala mo rin yun. Amen? Hindi mo inaalala. Sa YouTube nakita ko lang. Amen? So yun yung empowerment na tinatawag. Tandaan ng may Kristo, empowered. Lahat ba rito, taga barangay kay Pongo, empowered kay Jesus? Narinig niyo, Sister Gina, i-schedule niyo na sila rito, opinion. Hindi mahiyain ang Kristiyano. Parang hindi na nahiyain. Hindi mo may katabi mo kung mahiyain yan. Ang Kristiyano hindi mahiyain. Duwag ang taong walang Kristo. Kaya ang may Kristo, atapang-atako. Yung iba, ay mag-iimin talaga eh. No? Baka mapa-opening song pa akong bigla rito eh. Mapa-prayer akong bigla sa food mamaya eh. Amen? Tingnan nyo Kung naalala nyo nung mahal na araw, tama, nung pinako si Jesus, sino lang inandun sa paanan? Sino? Ang tatlong Maria. Tama. O yan, tingnan natin yung verse.
Sabi nito, ang ina ni Jesus, kapatid na isang Maria pa, at si Maria. Tama, tatlong Maria. At sino? Ang minamahal niyang alagad. Sino yan? Si John. Kaya siya nandyan, kasi si John. Ilan ang disipulo? 7. Magaling. 12. Ilan yung wala? Wala ko, mali pa yung mathematics niyo eh. So, out of 12, isa lang yun nandun, si John. Kaya siya nandyan. Hindi siya nang iwan. Amen? Ibig sabihin, naduwag sila. Sa araw ng pangailangan ni Jesus, hindi nila pinakita yung katapangan nila kasi duwag sila. Naduwag sila. Amen? Pero, tignan natin ano nangyari ha. After resurrection, ito na yung nakita nilang namatay, nilibing, nabuhay muli si Jesus, biglang tumapang sila. Sino yung nagsabi na 3 beses pinagkanulo siya? Si Pedro. Amen? Ano nangyari nung si Pedro na sa Acts 2:4? Kaya tumayo si Pedro kasama 11 apostol. Nagsalita ng malakas. Pero tumapang. Kasi nakita niya yung si Jesus talaga na pinako, namatay, nilibing, nabuhay muli. Tumapang siyang bigla. Mga taga-Judea, kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, para sinabi niya, lahat ng kung tawag dito, atapang-atao na siya. Hindi na siya nahihiya. Iba yung walang hiya ka. Kaya pag Kristiyano ka, dapat hindi ka nahihiya pag mag-share ng mabuting balita ng kaligtasan. Hindi ka nahihiya na ipakita sa mundo na ikaw ay Kristiyano. Dapat taas no ka na ikaw ay Kristiyano. Oy, Brad, anong religion mo? Praise the Lord. Diba? Nahihiya ka sabihin na born again ka. Amen? Pero siya hindi. Sabi ito, sa lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan nyo, mabuting sasabihin ko, nagsalita siya ng malakas. Bakit? Nakita niya yung Diyos na sinasamba niya. Totoo. Kasi kaya ka naduduwag, baka yung Diyos na tinanggap mo, si Kristo tinanggap mo, hindi pa totoo sa buhay mo. Totoo ba si Jesus sa buhay mo? Amen. Kaya dapat, pag inaya kayo ni Pastor Joby magbahagi ng mabuting balita, sama kayo. Bakit? Ang dala-dala niyong mabuting balita na mabibigay ng kaligtasan sa kanila. Tandaan, pag hindi nila narinig ang mabuting balita at hindi nila tinanggap si Kristo, biyaheng impyerno sila. Amen? Pastor, kung natin sharean yan, galit ako dyan eh. Amen. Tumapang sila. Ano pa ang pangalawang prueba na tumapang sila? Dahil nakita nila ang katotohanan si Kristo Diyos. Nung namatay sila, rather. Si Pedro, pinako, upside down. Yung baliktad yung krus. Si Andrew, pa-X. Si John lang inamatay ng maayos na kamatayan. Si James, pinatay sa espada. Si Philip, pinako din. Ito, si Bartolome, matindi, binalatan ng buhay. Amen? Si Thomas, sinibat. Si Matthew, pinatay din. Lahat sila halos pinatay eh. Ito, si Simon, matindi. Nilagari, pakalahati. Bakit mo sinasabi ito? Tumapang sila, bakit alam nila, pagpikit nila, makikita nila si Jesus. Amen. Lahat tayo mga kapatid, pag tayo namatay, pagpikit natin, makikita na natin si Kristo. Paano hindi ka tatapang nun? May buhay na walang hanggang naghihintay sa'yo. At ang sasabihin sa'yo, well done, my good and faithful servant. Hindi ka kakabakaba kung saan ka pupunta, sa kaya ako pupunta sa impyerno ba ako, nandun daw si na Michael Jackson. Hindi yun. Ang pupuntahan mo, si Jesus naghihintay sa'yo. Ano sabi niya? Babalik ako sa langit, ihahanda ko ang tutulugan ninyo. Sabi niya ngayon, mansions, for my father house has many mansions. Sabi niya, ire-ready ko yung tutulugan ninyo sapagkat doon na tayo habang buhay. Amen? Sa tingin niyo kung hindi totoo ang pagkabuhay ni Jesus, tatapang ba yung mga yan? Ano yun? Nakikipaglaban sila sa wala? Tumatapang ka sa isang bagay kasi nakita mong totoo. At sila nakita nila totoo si Kristo. Tayo ba nakita natin totoo si Kristo sa buhay natin? Amen. Kaya dapat na-experience natin yung katotohanan ng Pasko. At tayo rin, no, ito mabuti. Sabi sa Acts 1, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag tinanggap mo si Kristo, ang Espiritu Santo nasa iyo. Amen. Upang maging matapang, para maggamit ng Diyos sa paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen. Hindi ka naging Kristiyano para umupo lang dyan.
Hindi ka naging Kristiyano para magbutas ng bangko. Hindi ka naging Kristiyano para umattend lang ng simbahan. Naging Kristiyano ka para gamitin ni Kristo. Amen? Sino ba rito nagpapagamit kay Lord? Sabi ng Amen. Amen? Kaya dapat gamitin natin yung buhay natin sa importanteng bagay. Alam nyo kung ano yung importanteng bagay na yon? Ang magamit ng Diyos. Amen? Hindi lahat pinili. Mapalad tayo dahil pinili tayo ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo kung natutuwa ka, pinili yan. Parang ayaw ko. Amen? Dahil sa ayaw at sa gusto mo, kung yan may Jesus, makikita mo rin sa langit yan balang araw. Gusto mo makita sa langit balang araw yan? Yung iba parang, gano'n naman. Ayoko na. Amen? Kasi may regalong kapangyarihan ng Kapaskuhan. Ulit, ang tanong, nararanasan mo ba? Amen. Pangatlo, ligtas. Hindi lang ligtas, siguradong ligtas. We are assured of salvation. Hindi yung pag nagkasala ko, ay naman, nagkaligtas ako. Pag bumalik ka sa church, yes, ligtas na naman ako. Tapos nagkasala ka na naman, nagsinungaling, ay, hindi na ako ligtas. Hindi ganun. Isang beses lang ang kaligtasan, hindi nabubura yan. Kaya nga, assurance of salvation. Tingnan natin na ang may Kristo siguradong ligtas. Hindi lang kalahating ligtas, hindi lang 3/4 na ligtas, hindi lang 1/4 na ligtas. Pag nagkasala, binubura. Pag mabait ulit, sinusulat. Hindi ganon. Kaling mga katabi mo, sigurado ka ba? Parang, di nga ako sure eh. Amen? Sabi dito, eto tingnan nyo binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Sino yan? Binigyan ko nga sila eh. Sino yung sila? Parang ayaw nilang pumayag eh. No? Okay, sino yung binigyan ng buhay na walang hanggan? Tayo. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin. Nino man, sino nagsasalita? Si Jesus. So ibig sabihin, hindi ka maagaw kay Jesus. Nino man. Tingnan natin yung 29. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. Sa ibang translation, pinakamakapangyarihan sa lahat. At hindi sila maagaw nino man sa aking Ama. So ibig sabihin, nasa kamay ka na ni Jesus, nasa kamay ka pa ng Heavenly Father. Sa tingin mo, maagaw ka pa? Pastor, paano kung aalis ako? Tingin nyo, pag ikaw umayaw, makaalis ka? Kasi pag sinabi mong oo, ibig sabihin mas makapangyarihan ka sa Ama. Kasi sabi nasa kamay, paano kung tumalon ako? Ibig sabihin, mas makapangyarihan ka. Pag ikaw talaga tumanggap kay Jesus, ang habang buhay na yan. Ang usapan muna natin dito, yung totoong tumanggap ha. Hindi 50-50 ka lang na. Kasi nasira na ako ni Pastor Joby, nahiya lang ako eh. Tumaas sila ng kamay, kaya tumaas na rin ako ng kamay. Yung totoong tinanggap mo si Jesus, yung talagang sinuko mo yung buhay mo sa Kanya. Kaya nga siya Savior. Ulitin ko, hindi mawawala yan dahil sa'yo. Kasi ang nagbigay sa'yo, pinakapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya sabi dito, sabi sa Titus 3:5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabuting gawa. Ayan, hindi dahil mabait ka, kaya ka niligtas. Naghugas ka ng pinggan, kaya ka niligtas. Mabuti kang nanay, tatay, niligtas. Sabi ito, kundi dahil sa kanyang habag o yung kanyang grace. Amen? It's only by His grace. Hindi porke kumakanta ka, hindi porke nagwawalis ka sa church, kaya ka na, bakit ka niligtas? Nililinis ko lagi yung church eh. Hindi ganon. Bakit ka naligtas? Eh, magaling ako tumugtog ng gitara eh. Eh, di pagdating sa langit, ikaw na. Tandaan, pagdating sa langit, ang sikat lang, si Jesus. Amen? Kaya sabi upang tayo ipinanganak na muli at magkaroon ng bagong we are assured of salvation because of Jesus. Amen? Kaya may regalong kaligtasan ang Kapaskuhan. Tanong, nararanasan mo ba? Amen? Kaya mga kapatid, enjoyin nyo si Jesus habang buhay kayo rito. Dahil yung iba, hindi nila nararanasan si Kristo. Amen? Sorry. Pangapat, unlimited favor o yung grace. May biyaya. Ito yung tinatawag natin biyaya. Nire-review ko na lang. Tinuro naman na ito, di ba? Tinuro na to sa iba.
Ang may Kristo, may biyaya. Okay, ano ba yung grace na yan? Ang ibig sabihin ng grace, unmerited favor, kindness, free gift of love, salvation given to humanity, which cannot be earned or deserved. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng pagtrabahuhan ang kaligtasan mo. Hindi porke naglakad ka mula rito hanggang Quiapo ng Paluhod, ligtas ka, o nagpapako sa krus ka, ligtas ka. Hindi ganon. Ang kaligtasan, binibigay lang ng ating Panginoon. Yun yung grace. Kaya nga sabi sa Greek, ang ibig sabihin sa Greek, charis. O yan, sa mga nag-aaral sa EMI, ha? Anong Greek ng grace? Charis. Ang literal meaning nun, gift. Regalo. Kaya nga regalo ang ating kaligtasan. Amen? Ang tawag sa Tagalog, biyaya. Yung iba, tawag nila, masyadong konyo ba tawag doon? Pabor. Pinaboran tayo ng Diyos. Kahit hindi tayo, tawag nga rito, kahit hindi tayo karapat-dapat, binigyan tayo ng pabor ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? It is because of the finished work of Jesus on the cross. Kaya nung tinanggap mo si Jesus, dapat lagi mo maaalala to, na ikaw, pinagpala ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya sabi sa Ephesians 2:8-9, ito yung ating verse sa church na to, it is by grace you've been saved through faith, and this is not from yourselves, it is a gift of God. So that not by works, ayan, inulit pa. Talagang in-emphasize ni Pablo. Hindi dahil sa gawa mo, para wala raw mag-yabang. Kasi yung iba, kaya raw naligtas, kasi nagdo-donate sa church. Pastor, magdo-donate ako ng elevator. Ayan, pwede ba? Okay, escalator. Imagine nito, may elevator, no? Hirap. Nag-isip nga yung iba. Amen? Hindi dahil sa ginawa mo, hindi sa binigay mo, hindi mabuti kang nanay o tatay, hindi dahil sumusunod ka sa magulang mo kay pastor. No! It's only by the grace of God. Regalo ang kaligtasan natin. Kaya hindi natin pwedeng ipagmayabang. Alam niyo sino pwede niyo ipagmayabang? Si Jesus. Si Jesus lang. Amen? Kaya sabi sa Romans 8:37, hindi sa lahat na ito maganda. Dahil tayo ligtas, dahil tayo may pabor, sabi dito, higit pang matagumpay sa pamamagitan niya. Sabi nga, we are more than conquerors. Pasensya na uli, gagamitin ko uli. Alam niyo uli, ang grace, ito yung trabaho na kanang trabaho, pero ito iba yung nakinabang. Sino nagtrabaho? Sino namatay? Si Kristo, pero nakinabang tayo. Sabi niyo, higit na matagumpay. So, mas matagumpay. We are more, kaya nga more than conqueror. Kasi hindi tayong conqueror eh. Kumbaga sa iba yung nagtrabaho, ikaw yung nasa photo ko. Parang gano'n, no? Iba yung nag-basketball, pero ikaw yung sikat. Amen? Naalala ko noon no? Yung team namin sa Novaliches, lagi nagcha-champion yan. Kaya pagdating pag yung naghahatak yung katabi ng Muse, laging ako. Alam niyo bakit? Ako pinakamaliit eh. Kahit na bangko ako, champion sila, champion pa rin ako. Yun ang more than conqueror. Sila pagod, ako hindi. Yun ang more than conqueror. Pero mahirap na hirap sila ro, nagkakabanggaan sila ako, nanonood lang inom-inom pa ako ng tubig. Pero pag nagka-champion sila ako, gitna kasi ako pinakamaliit eh. Yun ang more than conqueror. Hindi ka napagod, si Jesus ang napagod para sa iyo. Amen? Yun ang biyaya. Amen? Kaya sabi, sapagkat natitiyak akong walang makapag-iri sa atin sa kanyang pag-ibig kahit kamatayan. Neither death nor life, neither angels or demons, nothing can separate us from the love of God which in Christ Jesus. Kaya mga kapatid, walang pwedeng maghiwalay sa atin kay Kristo. Amen? Isn't that great? Isn't that wonderful? Amen? Na kahit na anong problema dumating sa'yo, hindi ka pwedeng ipaghiwalay sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen? Darating at darating si Kristo sa'yo. Lahat ng pangailangan mo ibibigay niya dahil pangako niya yan. Amen? Sino ba rito pinabayaan ng Diyos? Wala pa siguro. Nung pandemya, sino rito hindi nakakain? Wala pa rin siguro. Ibang 4 na beses pa kumakain. Amen? Dahil lang kay Jesus. Amen? Kaya sabi dito, Romans 8:39, hindi makapaghihiwalay sa atin ang pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Alam niyo paano naging sigurado yung kaligtasan natin? Pinako. Pinako sa katawan ni Jesus yung kaligtasan natin. Amen? Kaya sure ako, hindi tayo makakakuha. Walang pwede maghiwalay sa atin kay Jesus. Dahil pinako sa katawan niya para maligtas tayo. Amen? Pinako siya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Sa
yung mga dekorasyon yan. Pero maganda yan, hindi sinabi pangit yan. Pero isipin natin, every time that there is Christmas, naririnig nyo yung Christmas in our hearts kasi nandun si Jesus. Yun yung tunay na star ng Pasko. Hindi si bro kilala niyo yun. Amen? Okay, may regalong biyaya ang Kapaskuhan. And, ang tanong ulit, nararanasan mo ba? And lastly, ito na. Tinuro ko ito last week eh. Pag may Kristo ka, meron kang pastol. Amen? Sabi dito, ang Kristo may pastol. Sabi sa Psalms 23 verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kaya kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, si Lord bahala sa'yo. Amen. Siya ang bahala sa pang Noche Buena mo, pang Media Noche nyo, pati sa pang-drinkings nyo pa, sama nyo na. Amen? Hindi pala hari yun, Magi, matatalinong tao. Yun yung sabi sa pag-aaral. Amen? Okay. Paano si Jesus yung mabuting pastol? Sabi niya sa John 10:11, ako ang mabuting pastol. Paano naging siya? Inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay. Sino ba nag-alay ng buhay? Si Jesus. Kaya siya yung pastol natin. Amen? So Psalms 23, balikan natin. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. May nagkulang ba rito? Wala. Tamo, sakto yung toyo na gamit mo kagabi. Pati yung bawang, pati yung sibuyas, ay kulang, hindi, sakto yan, masarap pa rin yan. Amen? Kasi kasama mo si Jesus na nagluluto niya. Kaya yung mga niluto kagabi o kaninang umaga, ang Kristiyano nagluto niyan, masarap. Mamaya, tikman natin ha. Amen? It is because it is done by love. Kaya masarap magluto ang Kristiyano kahit walang bechin eh. Kahit walang magic sarap. Kasi merong love. Amen? Nakakita na kayo ng ganyan? Pastol na nagtatrabaho? Tupa na nagtatrabaho? Nakita mo, nagko-computer, Kasi bakit kailangan mo ng pagkain eh? Tupa? Hindi! Sino namang problema ng pagkain ng mga tupa? Yung pastol. Ganon tayo. Hindi ko sinabi mo kayo magtrabaho. Sabi ni pastor, magtrabaho. Hindi. Ibig sabihin na yan, si Lord ang bahala sa atin. Huwag kang mag-alala kahit ano mangyari sa'yo, bahala ang Diyos sa'yo. Hindi si Batman ha. Kasi sikat si Batman sa atin eh. Bahala na si... Wata mo, sabi ko sa inyo eh. Bahala si Lord. Amen? Obligasyon ng pastol na magpakain sa kanyang mga tupa. Kaya wag tayo mag-alala. Hindi ka mawawala ng kakainin. Hindi ka mawawala ng pang Noche Buena at Media Noche. Dahil si Jesus ang bahala sa'yo. Amen? Sabi niya sa Matthew 6:26, masdan ninyong mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaani. O kayo nagtitipon. Nakita na ba kayo ng ibon nagtatanim? Magtanim, may bibiro. Nakita niyo, may pang-araro pa yung maya? Hindi. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Ito mas maganda. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Yung mga katabi mo kung mas mahalaga pa sa ibon. Sure ka kahit sa maya? Kahit sa eagle? Amen? Hindi pinababayan ng Diyos sa mga maya. Tayo pa kaya na anak niya? Kaya sabihin mo nga sa sarili mo, pinagpala ako ng Diyos. Sabay-sabay, may buhay naman kami. Pinagpala ako ng Diyos. 1, 2, 3, pinagpala ako ng Diyos. Yan, dapat ganyan talaga. Dapat talagang feel na feel mo. Mararamdaman mo, amen? Ako lagi, aminin ko dahil yung iba hindi alam, no? Meron akong problema sa aking katawan talaga. Pero every time nagagamitin ako ng Lord, kahit na masakit pa yan, sasabihin ko, Lord, tatayo ako mamaya dyan, tatayo ako bukas dyan, at sa biyaya ng Lord, nakakatayo naman ako. Amen. Yun ang lagi mo sasabihin. Bakit? Hindi naman ikaw yan eh. Si Jesus yan. Amen. Kaya huwag tayong magyayabang. Pag tinanggap mo ang regalo ng Kapaskuhan, hindi ka magkukulang. Si Jesus ang bahala sa iyo. Amen. Okay, tanong. Sino rito ang humahabol sa blessing? Sino dito nagsisikap para yumaman? Yung sinabi ko, huwag kayo magsisikap pa. Pero hinahabol nyo yung promotion, hinahabol nyo yung pag-abroad, hinahabol nyo yung talagang mula umaga hanggang gabi magtrabaho para lang kumita, para lang yung blessing huwag mawala. Sinigan nyo. Uy, aminin. Yung overtime ng overtime. Hindi ko sinasabi masama yan ha. Ang sinasabi ko na dito, yung humahabol lagi, hinahabol lagi pagpapala. Uy, ayaw na. Tingnan mo, tabi mo, humahabol lagi yan.
hinahabol sa promotion. Kailangan ko magtrabaho mabuti para mag-ipapromote ako. O kaya kailangan ko mag-abroad para yumaman ako. Tingnan mo. Slight lang. Meron bang ganun dito? Pero kung sasabihin ko sa inyo, pag ikaw may pastol at ang pastol mo si Jesus, blessing ang hahabol sa'yo. Maniniwala kayo? Amen. Amen? Pastor, may verse ba? Ayan. Sabi sa Psalms 23 verse 6, surely, pag surely ba, 50-50? Sigurado, goodness and love will follow me. Sa Tagalog, ang pagpapala at kabutihan ang hahabol sa akin. Sino may gusto magsabi ng amen? Amen. Pag ikaw Kristiyano, pag ikaw anak ng Diyos, pag ikaw ang pastol mo si Jesus, hahabulin ka ng biyaya at pagpapala. Hindi lang isang araw, all days of your life. Sino parang hindi naman yan natutuwa eh. Ay talaga? Uy, hindi nga. Ba't napapagod pa ako? Kasi ba nagsabi magpagod ka? Ulitin ko, hindi sinabi magtrabaho ha? Pero yung lagi mo na lang hinahabol. Ang habulin mo si Kristo. Para yung blessing, habulin ka. Ang linaw mo, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Pastor, di sila excited ko yan ha? Pag ikaw may Jesus, pag ikaw nararanasan mo talaga yung gift of Christmas, blessing talaga mahabol sa'yo. Amen? Kasi may Kristo, pinagpalang totoo. Amen? Ang sulat po, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen? Kaya mga kapatid, sabi mo, kahit may problema ka, bahala ang Lord sa'yo. Kasi pangiti-ngiti lang may problema yan eh. Pero alam sigurado ko, kung ikaw, si Jesus ang hinahabol mo, ang pagpapala ang hahabol sa iyo. Hindi si Judith. Kilala mo si Judith? O kilala sila si Judith. Si Bill, kilala nyo? Tsaka si Jonah. Pag sinahabol mo si Jesus, blessing ang hahabol sa iyo. Bukas makalawa, iiwanan ka ni Judith, ni Jonah at ni Bill. Ang hahabol sa iyo, puro blessing. Sino may gusto magsabi ng amen? Hindi ito kunwari lang, basahin nyo rin yung Biblia. Hindi lang ako nag-aaral, ha? Basahin yung Bible, be the Bereans. Baka sabihin nyo, kwento lang yan. Hindi. Tignan nyo kami nasusulat. Kami dito, no? Kami, yan ang namin na Pastor Joby. Sino man tatayo dito. Lahat ng tatayo dito dapat may nasusulat. Amen? Walang kathang isip lang. Amen? Kaya ang may Kristo, blessing ang humahabol. Kaya dapat pag Pasko na iisipin mo lagi, hindi ako magbo-problema kasi bahala si Jesus sa akin. Amen? Magugulat ka na lang, may darating. And one thing, hindi ko na naisama no? Alam nyo isang Kristiyano, dapat lagi nakikipag-ugnayan sa tatay niya. Dapat lagi may prayer time. Amen? Kasi ang totoong may relasyon, may komunikasyon. Sino nag-pray kanina? Sino may alam ng pangako niya? Kasi kung Kristiyano ka talaga, unang-unang ginagawa mo sa umaga, makipag-usap sa tatay mo. At yun din ang huling gagawin mo bago ka matulog, makipag-usap sa tatay mo. Amen? At pag nakakipag-usap kayo sa Lord, tip ko lang, huwag kayong maging masyadong tawag dito, legal. Kausapin mo siya na yung galing sa puso mo. Tandaan na nagpe-pray, hindi yung salita. Ang totoo nagpe-pray, yung puso. Marami ka man sinasabi, yung puso mo naman, nandun sa PBA, nandun sa SEA Games. Hindi. Ang totoong nagpe-pray, puso niya. If you want your prayers to be answered, mag-pray kayo mula sa puso. At umasa kayo, sasagutin kayo ng Diyos. Sino rito nagpe-pray mula sa puso? At tandaan, pag nakaluhod, hindi ang nakaluhod, luhod lang. Ang talagang nakaluhod, puso sa Diyos. Amen? Kaya kung tayo ay may Kristo, nakikipag-usap tayo lagi sa Kanya. Amen? Lahat ng kailangan, lahat ng pangailangan, lahat ng papuri pasalamat, dapat lagi sinasabi natin sa Kanya. Amen? Kaya dapat nagagalak tayo mga Kristiyano. Kasi,
Pag ikaw anak niya, imposible hindi ka niya pansinin. Sino rito nanay hindi pinapansin ng anak? Sino rito tatay hindi pinapansin ng anak? Wala, di ba? Pero lang pag lasing, meron ba rin ng ganun? Wala rito ng ganun. Amen? Pero pag ikaw Kristiyano at nag-pray ka, sabi ko nga sa inyo, kilala ka ng tatay mo. Amen? At sure ako, sasagutin ka rin niya. Amen? Kaya ang tanong ulit, nararanasan mo ba? Amen? Okay, so tapos na tayo. Okay, so, summary, ano yung unang-unang dapat nararamdaman natin? Meron tayong joy. Pangalawa, meron tayong empowerment. Pangatlo, meron tayong save, ligtas tayo. Pangatlo, unmerited favor. At pangatlo, panglima, shepherd. Alam natin may pastor tayo. Dapat nararanasan natin lagi si Jesus. O last verse ko, pastor, paano kung hindi ko maranasan? Isang verse ang iiwan ko sa inyo. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Huwag mong tignan ang problema. Huwag mong tignan yung pinagdadaanan mo. Huwag mong tignan yung karamdaman mo. Ang tignan mo si Kristo na nagbigay ng buhay para sa iyo. Sure ako, mararanasan mo na si Kristo mula ngayon. Amen? Kaya I hope and I pray, nararanasan ninyo si Jesus sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin Panginoon dahil manalangin. Dakilang Ama, pinupuri ka namin.